Arestado at nakasuhan na rin ng murder ang ilang suspect sa pagdukot at pagpatay sa modelong si Julie Ann Rodelas. Kabilang dyan ang kaibigan ng biktima na si Althea Altamirano. Ang naging susi naman sa pagtukoy sa mga suspect ang resibo ng isang fast food chain at ang kuha ng CCTV. May report si Ian Cruz. Nitong Biyernes, eksklusibo pang na-interview ng GMA News si Althea Altamirano, kaibigan at isa sa mga huling nakasama ng pinaslang na modelong si Julie Ann Rodelas. Gabi ng November 5, pumunta raw sila sa may World Trade Center matapos ang isang modeling gig. Ipinakita pa niya ang mga litrato nila ni Julie Ann nung gabing yun. Nakita niya raw na dinukot si Julie Ann pero wala siyang nagawa kundi magpa-blatter. Kinabukasan na nang matagpuang patay si Rodelas. Sana po inabol niyo. Sabi po sa akin nung hepe. Hindi mo nga naplakahan di ba? Pero dahil sa resibo ng isang fast food chain na natagpuan sa katawan ng biktima, natunton ang mga suspect. Ang pulisya, minabuting suriin ang CCTV ng fast food chain para malaman kung sino ang bumili nito. Sa CCTV, natumbok ng pulisya ang isa sa mga suspect nang makita kung sino ang bumili alas 2:30 ng madaling araw ng Martes, si J.R. Cambao, nobyo ni Althea Altamirano. Initially, clueless tayo except for the receipt which was recovered from the body of Julie Ann. Yung CCTV footage na we requested from that food chain nagmatch do sa time of the incident. Ilang saksi naman nakakita sa control number na 505 sa plaka ng itim na SUV kung saan nakitang itinulak palabas ang biktima bago pinagbabaril. Tugma ito sa plaka ng itim na Montero ang minamaneho ni Cambao na nakarehistro umano sa nanay niya. Si Althea, itinuring na suspect matapos hindi magbigay ng pahayag sa pulisya at hindi rin agad sinabihan ng pamilya ni Juliano Jaja na nadukot ang modelo. Papuntahin po niya doon na yung biktima sa WTC at later on ang siyasabi niyang kumidnap, hindi niya kakilala. Pero ang katotohanan yung boyfriend niya yung nagdadrive ng vehicle. Dahil sa pagmamanman ng pulisya, madali nilang natuto ng magnobyo sa Apalit, Pampanga. Si Althea, bagamat walang kasamang abogado nang sumagot sa mga tanong ng media, nanindigang hindi niya alam ang nangyari kay Jaja. Ang boyfriend daw niya si JR ang nagplano ng lahat. Lumpuhin daw po. Ano pa? Yun lang po sabi nila sa akin, sabi ni JR sa akin. Mali ko po. Ako po nagdala dun kay Julie pero hindi ko alam po na ganun. Kaya pala kinukonvince niya ako. Nadalhin si Julie dun, nagasain po pala si Julie. Si JR, maring itinanggi ang mga paratang. Bakit? Anong motibo ko? Anong motibo ko? Diba? Anong motibo ko? Pero itinuro rin ito sa isang follow-up operation ang iba pang suspect na sina Jmar Waraji at Jelan Pasiwilan. Sa Barangay Culiat sa Quezon City nitong linggo, naaresto ang dalawa habang nagpapatsesyon. Si Pasiwilan, itinangging may kinalaman sa krimen. Nagkataon lang po ako nandun sa hideout nila Patay naman ang kasama nilang si alias Bob Guzman matapos manlaban sa mga pulis. Ayon sa isang saksi, narinig daw niyang nagmamakawa si Usman bago binaril. Nanindigan naman ng mga pulis, una raw nagpaputok si Usman. Samantala, ang suspect naman si Jmar, di nagdalawang isip na sabihin ang kanyang nalalaman. Sa kanyang sinumpang salaysay, humingi raw ng tulong sa kanya si JR para dakipin ang naninira sa nobya nito. Sa hideout daw sa Culiat nila si Julie Ann, nang tanungin daw ni Waraji si Efren kung ano ang gagawin sa biktima. Yung pagpasok namin na hideout, sabi ng labas muna kayo. Alam niyo na. Ang ganun man. Tapos narinig yung babae, wag po. Kasi hanggang sa wala na akong narinig. Patayin yun, ma'am. Oo. Shoot to kill yun, ma'am. Hindi raw sumama si Waraji nang umalis sina JR, alias Efren at alias Aldos kasama si Julie Ann. Nalaman na lang daw niya kina alias Efren at Aldos na binaril at pinatay si Julie Ann. Pinaghahanap ngayon ng pulisya sina alias Efren at alias Aldos. Ian Cruz, GMA News.